chapter number 11, Book of Judges. Book of Judges, chapter 11. Ako na lang magbasa, isundan na lang. Verse 29. Judges, chapter 11, verse 29. Medyo mahaba-haba ito, hanggang verse number 40. Pero sige lang, para maintindihan natin yung story. Verse 29, are you there? Yes. Alright, please follow me with your eyes. Then the Spirit of the Lord came upon Jephthah, and he passed over Gilead and Manasseh, and passed over Mizpeh of Gilead, and from Mizpeh of Gilead he passed over unto the children of Ammon. And Jephthah vowed a vow unto the Lord, and said, If thou shalt without fail deliver the children of Ammon into mine hands, then it shall be that whatsoever cometh forth of the doors of my house to meet me, when I return in peace from the children of Ammon, shall surely be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. So Jephthah passed over unto the children of Ammon to fight against them, and the Lord delivered them into his hands. And he smote them from Aroer, even till thou come to Minnith, even 20 cities, and unto the plain of the vineyards, with a very great slaughter. Thus the children of Ammon were subdued before the children of Israel. 34. And Jephthah came to Mizpeh unto his house, and behold, his daughter came out to meet him with timbrels and with dances, and she was his only child. Beside her he had neither son nor daughter. 35. And it came to pass, when he saw her, that he rent his clothes and said, Alas, my daughter, thou hast brought me very low, and thou art one of them that trouble me. For I have opened my mouth, take note this word, for I have opened my mouth unto the Lord, and I cannot go back. 36. And she said unto him, My father, if thou hast opened thy mouth unto the Lord, do to me according to that which hath proceeded out of thy mouth. For as much as the Lord hath taken vengeance for thee of thine enemies, even of the children of Ammon. And she said unto her father, Let this thing be done for me. Let me alone 2 months, that I may go up and down upon the mountains, and bewail my virginity, I and my fellows. 38. And he said, Go. And he sent her away for 2 months, and she went her companions, and bewailed her virginity upon the mountains. And it came to pass at the end of 2 months that she returned unto her father, who did with her according to his vow, which he had vowed. And she knew no man, and it was a custom in Israel. 40. That the daughters of Israel went yearly to lament the daughters of Jephthah, that Gilead died 4 days in a year. Shall we pray? Father, we thank you, Lord, for this passage of Scripture about the life of Jephthah and about his commitment. And thank you for the willingness of his daughter, that she's willing to sacrifice herself because of the vow that her father made before the Lord. Oh God, help us like Jephthah, that we should not go back. Lord, we should not go back. I cannot go back. That means our commitment, our vows to God. Whatever things that proceeds to our mouth, Lord, help us to keep it. Help us to fulfill it. Because you honor people who honor their words. Lord, this afternoon once again, open our hearts and minds. Make this message a reminders, at the same time, be a blessing to each and every one of us. This is my prayer. Help me, O God, in Jesus' name. Amen. Be seated, please. Thank you so much. Now, story dito, mga kapatid. You know what? Ito pong si Jephthah is a product of illegitimate child. Illegitimate po, bakit? Ang ina niya ay harlot, prostitute. Ang tatay niya si Gilead, nagkaroon ng relasyon sa isang prostitute na babae at nagkaanak po sila. So ang resulta po si Jephthah, illegitimate po siya. Ang malungkot, alam nyo, kasi meron pamilya yung tatay niya na legitimate. So sabay naglaki, ang malungkot, kasi nung nakita nila si Jephthah, ganyan na, malaki na, sinipa po nila. Pinaalis nila sa kanilang bayan, sa
valor. And he was the son of a harlot, and Gilead begat Jephthah, that is his father. And Gilead's wife bare him sons, and his wife's sons grew up. So meaning may ibang pamilya ito si Gilead. Nagkaroon sila ng anak at lumaki yung kanilang anak. And look, verse number 2. And they thrust out, sinipa nila, si Jephthah, expel nila. Gifire nila, pinalayo, pinaalis, pinalayas nila. And they thrust out Jephthah and said unto him, Thou shalt not inherit in our father's house, for thou art the son of a strange woman. Oh, sabi niya, layas ka dito, wala kang karapatan at wala kang mapapalamana mula sa aming ama. Kaya kami ang tunay na anak, ikaw illegitimate ka, bastardo ka. So sinipa siya, pinalis, pinalayas, kasi nga ang kanyang nanay God is hardo. So masakit, no? Half-brother niya, pinalayas siya, parang ininki. Pero tingnan niyo po mga kapatid, pinalayas nila. Verse 3, Then Jephthah fled from his brethren. Umalis siya sa kanilang bayan, sa kanilang lugar. At tumungo po siya sa land of Tob. Doon siya sa Tob. And there were gathered vain men to Jephthah and went out with him. So habang doon siya, mga kapatid, nakatira, doon sa Tob, na-meet niya yung mga grupo ng mga tao. Itong vain men, kung tingnan mo, mga gapo ito. Vain men. Para mga fraternity. Membro ng grupo ng gamba. Doon niya na-meet. At doon, mga kapatid, parang na-member siya. At while na-member siya, nahasa yung kanyang martial arts. Nahasa siya doon, mga kapatid, sa pagiging warrior. So, naging warrior siya doon, naging physical siya, natutunan niya yung self-defense. At naging strong person siya doon. Wala siyang kilala, wala siyang parents, wala lahat. Parang inampun na siya sa lugar na yun. Pero na-build up ang kanyang pagkatao at naging warrior po siya. And you know what? One day, merong isang bagay hindi nasahan. Sinalakay ang bayan ng Israel. At ang kalaban nila, ito tinatawag mga Ammonites. Number 1, aside sa Philistines, ito din ang kalaban na malaki, Salot. Okay, tinig sa mga Israelita itong mga Ammonites. At sabi doon sa verse number 4, tingnan niyo po, and it came to pass in the process of time that the children of Ammon made war against Israel. So gusto nilang salakayin ng Israel. Gusto nilang sakupin ang bayan ng Israel. So ang ginawa ng mga elders na Israel, yung mga elders, mga officials, verse number 5, and it was so that when the children of Ammon made war against Israel, the elders of Gilead went to fetch him. So nung nalaman nila na doon si Gilead na doon sa isang lugar, sinundo nila, pinuntahan nila, at sabi nila, tulungan niyo kami out of the land of Tob. Verse number 6, and they said unto Jephthah, Come, sama ka sa amin, and be our captain. Okay? Gawin ka naming leader, that we may fight with the children of Ammon. Okay? Sama ka Gilead, at gawin ka naming leader sa mga sundalo. Okay? Kaya may kalaban kami ng mga Ammonites. Verse 7, sinagot po sila ni Jephthah. Anong sagot ni Jephthah? And Jephthah said unto the elders of Gilead, Did not ye hate me? Di ba galit kayo sa akin? In fact, pinalayas mo nga ako eh. Bakit yung ako ngayon susunduin? Di ba galit kayo sa akin? Ayaw niyo sa akin? Parang sinumbatan din sila ni Jephthah. And Jephthah said unto the elders of Gilead, Did not ye hate me? And expel me out of thy father's house, at pinalayas niya ako sa tahanan ng aking ama? And why are ye come unto me now, when you what? When ye are in distress. At nandito kayo ngayon sapagkat may kailangan kayo. Andito kayo sa akin kasi hihingi kayo ng tulong. Andito kayo sa akin, dito kayo ngayon kasi tagilid kayo, kaya may kalaban kayo. Nakapuntos din si Gilead. Are you still listening? So, gina-establish lang natin ang background ni Gilead. So, kung titignan natin, pangit ang background ni Gilead. Bastardo siya, ipalaya sa kanyang mga half-brothers, ang kanyang tatay, di kumampi sa kanya na, sana kung matinong ng tatay si Gilead, stoy, mga anak, huwag yung gano'n, kahit ganyan yan, kapatid pa rin ninyo yan.
Mahalin ninyo yan. Kadugog ninyo yan. Kapatid ninyo yan. Isa mo yung tatay, ako at yan. Magkapatid kayo. Kaya kahit mo magkaiba yung nanay ninyo, magmahalan pa rin kayo. Dapat ganun ang tatay. Hindi niya gitulilit na i-bully yung kanyang isang anak. Kasi pilagit ko ng anak pa rin ngayon. Amen. Dapat siya nag-intervene. Dapat siya nagsabi, anak, mali yung ginagawa ninyo. Kapatid ninyo yan. Pero di natin makita dito ba na nag-intervene yung tatay. Pero walang ginawa yung tatay. Walang makita natin evidence na yung tatay tumulong kay Gilead. Kasi I believe kung tumulong yung tatay sa anak niya na hindi magpalayas, sana hindi nakalayas yung kanyang anak. That means, maybe na-pressure siya, maybe mas pensado yung mga anak niya, kaya hinayaan niya mapalayas ang kanyang isang anak. Na dito, like I said, nung tagilid na sila, kaya may kalaban silang Ammonites, nakabawi si Gilead. Sabi niya, dito na kayo ngayon. Nung ako nung una nangangailangan ng tulong, walang sumapuno sa akin, walang sumagip sa akin. At ngayon na may kailangan kayo, at medyo tagilid kayo, at dito kayo, para humingi ng tulong. Di ba may mga taong gano'n din? Na minsan gano'n ang ugali. Minsan pag wala silang makita pakinabang, pag wala silang makuhang pakinabang sa iyo, ano? Pero pag nakita na potential ka na, successful ka na, uy, marinti pa kayo sa ta. Tiyan mo ko, marinti ka. Are you listening? May mga taong gano'n. Pag pigado ka, sorry. Pero pag nakita nila ka naman, establish ka na ng pangalan, na politiko ka na, successful ka na, nag-maestro ka na, uy, marinti, sangkul tiyo mo ni. Okay ni, pagkaisa mo ni, pagkaduha mo ni. Kita mo lang kung gamit na ako. Marinti na. Pero kung pigado ka, sorry. Amen? So dito, humingi ng tulong. Kaya may kalaban sila ng mga Ammonites. Fast forward natin. Ganoon pa man mga kapatid, may gap sila konti, nagkaroon sila ng hinwaan, but at the end of the day, nanaig pa rin. Kasi may dugok si Jepta na Hudyo. At di ba alis bilang isang Hudyo, bilang isang Israelite, na panikan niya, kampihan niya ang kanyang bayan, which is Israel. Okay? So, sumunod siya. Sumama siya mga kapatid. Look at verse number 8. And the elders of Gilead said unto Jepta, therefore we turn again to thee now. Okay? Kakampi mo na kami, that thou mayest go with us, sama ka lang sa amin, and fight against the children of Ammon, and be our head over all the inhabitants of Gilead. Gawin ka namin leader. Tulungan mo lang kami. Gilead, maybe humingi sila ng tawad. Ano bang nagawa namin sa iyo? Nagawa ng pamilya mo? Sorry na lang, kalimutan na lang natin. But right now, ang main concern namin, tulungan mo kami. Kasi talagang wala kaming ibang malapitan. At ikaw lang. So anong ginawa? Nagmag-aawa sila. Humingi sila probably ng tawad. Dito, nagpakumbaba sila itong mga elders of Israel. Verse 9. And Jepta said unto the elders of Gilead, if ye bring me home again, to fight against the children of Ammon, and the Lord deliver them before me, shall I be your head? Shall I be your head? Kung ako po ay madala doon sa aking bayan again at mag-fight doon sa mga Ammonites, shall I be your head? Okay, anong sagot ng mga elders? 10. And the elders of Gilead said unto Jepta, the Lord be witness between us if we do not so according to thy words. Sabi niya, totoo ba? Na gawin mo akong leader, gawin niyo akong leader pag nananap ako sa gira, laban sa mga Ammonites? Yes. Sabi ng elders, ang ating Diyos, ang Diyos na nasa langit siya yung ating saksi. Sabi niya, so anong ginawa ni Gilead? Jepta, verse 11. Then Jepta went with the elders of Gilead, sumama siya, and the people made him head and captain over them. Ginawa siyang captain. And Jepta uttered all his words before the Lord in Mizpeh. So, payag siya. And look, verse number 12. And Jepta sent messengers unto the kings of the children of Ammon, saying, what hast thou to do with me, that thou art come against me to fight in my land? Alright. So, dito mga kapatid, jump na tayo sa verse number 29. So, nandun na, nandun yung era,
At bago siya umalis, ito po yung vow, ito po yung promise, ito po yung commitment ni Jephthah. Sabi niya dito, verse 29, Then the Spirit of the Lord came upon Jephthah, and he passed over Gilead, and Manasseh, and passed over Mizpeh of Gilead, and from Mizpeh of Gilead, he passed over unto the children of Ammon. So, malis na sila, naglakbay na sila. And then verse number 30, dito mga kapatid, sa verse 30, And Jephthah vowed a vow unto the Lord, and said, If thou shalt without fail deliver the children of Ammon into mine hands, then it shall be that whatsoever cometh forth of the doors of my house to meet me, when I return in peace from the children of Ammon, shall surely be the Lord's, and I will offer it up for the burnt offering. So first of all, three things ating learn this afternoon. Our message is all about how much is man's word worth. How much is man's word worth? Gaano kahalaga ang salita ng tao? How much is man's word worth? First of all, let's look at three things ating i-consider ngayong hapon. First of all, about Jephthah. Number one, Jephthah made a commitment to God. Amen? Jephthah made a commitment to God. Ang verse 30, mga kapatid, ang sabi, gumawa po siya ng pangako. Gumawa siya ng promise sa kay Lord. And Jephthah vowed a vow unto the Lord. By the way, what is commitment? Commitment is a promise or agreement or a contract. Yun ang ibig sabihin ng commitment. It is a promise, it is an agreement, or a contract. Para po yan, mag-apply ka na sa sasakyan or mag-apply ka ng motor monthly. So, meron kang pipirmahan na ganito contract ang tawag doon. Na ako pangalan ko, Leonard Dulay, nangangako na magbabayad po ako ng monthly amortization na 3,500. Pag hindi ako nakabayad or during due date, mag-interest po ito. Or hindi na ako mag-a-avail sa rebate. Tapos may penalty pa ako. So yun yung contract. Tapos pag hindi ko na bayaran ng 2 months, nag-fail ako magbayad sa 2 months o 3 months, ako may voluntary na i-deposit ang unit. So nagpirma po ako. That is a contract. Nangangako ka, nakukuha ka ng unit at babayaran mo sa ganitong halaga. At pag hindi ka nakabayad sa ganitong halaga, kung ano mag-i-impose ng company na penalty, willing ka. That is a contract. Hello? That is a commitment. Nag-promise ka, nag-agree ka, naggawa ka ng vow. At ito po yung ginawa ni Jephthah dito, mga kapatid. He made a vow, he made a commitment to God. He made a commitment to the Lord. That's a promise. That's a commitment. It means you need to perform your commitment or else. First of all, mga kapatid, anong mga commitments dapat natin i-keep? Take note, number one, marriage is a commitment. Marriage and vows are commitments. Hello? Mga married person na, kamati na ayo. Married life, it is a commitment. Meron akong caption na basa, ang woman. She is tested when he is nothing. Ang babae daw, matest ang kanyang commitment sa kanyang husband kung itong si lalaki ay walang-wala. Kung walang-wala si lalaki, walang-wala, nandun pa ba kanyang love? Nandun pa ba kanyang commitment sa lalaki? Na kahit si lalaki ay walang-walang meaning, wala siyang material na bagay na pwedeng i-offer sa babae. Still ba ang kanyang pag-ibig sa kanyang husband intact pa rin? The woman is tested when he is nothing. Yung lalaki,
iniis natin referring sa husband. Tapos, sa lalaki naman, o sa babae naman, sabi doon, lalaki naman, sabi doon, man is tested when he is everything. Dito daw na-test, mga kapatid, ang commitment, gano'n ka-strong ang marriage life, kung minsan man, sa buhay naman, ang lalaki, nandun siya. Nandun siya sa taas. Angat. Anong mayroon na dyan sa birthday? O, isarado lang mga bata, igapasok yung ano. Ako, Brad, saludo ako sa mga husbands, mga asawang babae na yung committed. Kung minsan man sina-challenge ang physical. Ako, saludo ako sa mga asawa na paralyze ang kanilang bana, tapos nandun pa rin ang kanilang pag-aalaga, nandun pa rin ang commitment, nandun pa rin ang kanilang love. Doon ako saludo. Kaya salud, Mrs. Lanilin Carillo. Isang nanay natin dito magaling umaga. Oh, for several years, ang kanyang husband paralyzed. Nakapunta ako mismo doon sa Kakong, bundok na. Unahan pa sa dam. Ang kanyang husband, malaki. Maliit lang kunti kay Pastor Valderrama. Malaki ang kanyang husband. Medyo pumayat na ngayon dahil ka ng paralyzed. Nandun na lahat, Brad. For several years, hindi lang 2 years, hindi lang 3 years. Oh, I do not know ilang years na, 5 years na, Sister Flo? 5 years. Imagine mo yan ang pag-alaga ka. Kaya saludo ako sa mga ganong commitment na hindi lang talagang basta-basta bibitiw sa commitment. May mga tao na, okay, mahal kita, mag-asawa tayo hanggat okay, ang physical. Meron akong kilala pastor pa sa Davao na, ang kanyang misis na gano'n. Na-depress ang kanyang misis. Siguro din nakayanan ng pressure sa ministry. Na gano'n pa ng misis niya. Ay, boy, si Pastor Brad, iiwanan sino. Nagkaroon ng another affair. Imagine, si ma'am nagkaganon dahil sa ministry. Instead na si pastor siya yung number 1 na tao na mag-support sa kanya, mag-akay sa kanya, mag-intindi sa kanya, mag-alaga sa kanya, simply because asawa niya, first of all, pangalawa, member niya kay pastor siya, and yet siya pa ngayon number 1 ang nag-abandon sa asawa niya, simply because may problema ng utak. And that is a very sad story. Are you listening? Brad, marriage is a commitment. Meaning whatever happens, mag-roller coaster man ang ating relationship, i-challenge tayo physical problem, financial problem, or emotional, mental, dapat intact ang ating commitments because one day, na-promise na dito sa altar, for Rutzer and for Porel, hello, amen? In sickness and in health, till death, what? Do us part. Tandaan mo yan kung married ka ngayon. Tandaan mo yan kung lalaki ka ngayon. Tandaan mo kung asawa ka. That one day, in the altar, you made a promise to God that whatever happens, you have to preserve your marriage life. Karoon gamay lang ang problema. Atras tayo. Layas na si Mister. Layas na si Mrs. Wailang bugas, naglayas na. Ay, pagkanawa, utok mo. Why lang sudan? Why ka lang napabigyan sa birthday mo? Kaya may manapakta ni Mr. sa cake? Nagsundog ka, naglayas ka na? Ay, anong klase nyo na isip man? Pagkaputol sa isip mo? Sa prinisyo mo mga kabataan, bangon lang sa cake, kaya ka napakla yung dabit ni Mr. mo? Grabe ka naman. Marriage is a commitment. This should be kept at any cost. Kamu ka plano pa ka magpakasal. Ikaw may-ari dire. O si Roy, sino pa ng ibanda? Ha? Intindihon niyo mayo, at least ka mo magsulod. Kaya hindi nila hangahog, hindi ni siya joke-joke,
na ni Mon? Ha? Duha ka bulan ba? Makita mo na nung tuod na batasan sinakupod mo. Igali na ka manong mapaksiw. Mag-ihaw na manok, buo pang matikulon. Laruhan mo! Kasi maghinulsun ka. Ha? Kaya itsura ng imong ang kinalantaw. Eh, kita mo, piti ka ba sa pino? Oh, medyo maputi-puti kuya. Ha? Laruhan ka si Sama yun, ikaw man babae. Ni, si Sama si Toto. Antes ka mag-desisyon. Kaya kami yun, hindi ni sa patos pagkaon nga kung ingit, iduplang mo. Kung ini, tunlon kinaya. Tunlon kina. Biskan ano batasan sila, ano galing sila, biskan ano, amoy sila sa ilok. Tunlon na. Ay naman, bana mo na siya. Once nagpirma ka, why na napagabalik sila? Hindi kayo, abi ko. Ay, kapalunan mo, ano ang problema mo? Panilagi ka rin, antes ka mag-desisyon. Parang may pasulamay ba? Kaya Brad, ang kami yung commitment. Di ta pwede mag-joke-joke din. Na palang gaon kay hubin pa, palang gaon kay siksina, karong nga naglusya pa, karong nga nakita mo ng tuon na lawas, naghapok na. Oh, masilin ka. Sa awa ko pa rin, kung natinusod ko na tabi ko maminti ng siksisi. Dito na. Para sa kalabanan ng mga babae, mga bata na, dito nagawang itsura. Tungkol yung itsura. Oh, karong namin pa na, karong kay Brad, bitinado pa. Paano kung 2 bata, 3 bata, hindi na kapamusay. Hindi na kailangkos, may natubras. Paano ka pa? Amuna ka mo mga single. Ha? Isip-isipin ka mo. Ipadala-dala, hindi ka padala sa itsura. Hindi ka mo magpaidoy-idoy. Naruha mga yun, double check. Kaya ang kami niyo kung seryoso nga bagay. It is a commitment. Hindi ba yung kapag-English mo, haboy mo na dayon, hindi sa sapatos. Tatakan ka na, iisla mo na dayon. Hindi ako na, Brad. Makunod ba na, makurinod ba na, maano na, may kilay, may nakilay, ilong, may na ilong. Ha? Mabungan na, asawa mo na. Antusun mo kay asawa mo na. Ikaw may antusan na lang. Amen? Ibig ng tanan. Kung di man nagsimtip, o si Mampik, manong senior citizen na. Next year, 59. Next year, sabi ko ba, maayong naman eh, tawag ka na privilege ba ako na ugay pa ako? Kung may ka commitment, kung na-after ka sa physical, makita ko hubin mo. Hello, amen? Dahil mo ganina, hubin pa, bata pa, hindi akan, ayaw ko na mahindan na. So kung may ka commitment, bandagin ang marriage life mo. Ako na Kristohanong salamat na may pulong sa Diyos. Na atong pundasyon sa atong kaminyoon. Nag-alaygay sa atong, nagapamatmon sa atong, nagahatang sa atong direksyon bilang mga katauhan sa Diyos. Tandaan na itong always, Brad, tulong ka pirmi mong partner, mga bana, tulong ka pirmi si Mrs. Mrs. tulong ka si Mr. Walang imo parang pagkakita, pagka-attract sa iya. 30 years ago, 40 years ago, harap pa. Attractive pa ba si Mr. sa iyong pananaw? O basit ang kapitbahay na attractive, si Mrs. distractive na. Laruhan. Too many get married today with the idea that if it doesn't work, then they can quit the marriage later. Not so. Marriage is for a lifetime. We should adopt the slogan, my wife for life. Dapat ang mga slogan taga, mga bata, my wife for life.
Islam ko lang kung patay na. Pero samtang buhi pa, hindi get. Amen? Amo na iya. Mga bana mo na sila. Mga babae, mga misis. My husband for life. Amen, mga asawa. Gamay lang nag-amen mga asawa mo. Marriage is a commitment. Jipta made a commitment to God. Naghimo siya sa pangako, Lord, kung sino man, if ever i-allow mo magdaog ako sa gira, magbalik ako na may paghidait sa akong panimalay, kag sino man na unang at tao na magawa sa bisan sino na magawa sa akong pirtahan, kag magsalubong sa akong inasya, akong ihalad, akong ininigal, akong itugyan nila sa iyo. Ganaling na tao, may pangako siya, may ara siya handom, may ara siya desire sa iyang kinabuhi. Ikaw, kumusta? Ano ang imong gisaad sa Diyos? Kag kung nagsaad ka, ano ang imong gihimo? Seryoso ka ba? Gihimo mo ba? Gitupad mo ba? Are you listening? Ikaw, makasabat sila. How many times nag-load ka sa altar? You made a commitment in this altar that one ni Lord, ako ni gusto ko Lord, 2021, 2022, 2020, 2019, ngayon, manong 2022 na. The question, did you fulfill your promise to God? Para ba ta? Marriage is a commitment. Service is a commitment. A commitment will produce more dedication to any cause. This commitment at all costs. The meaning of commitment, the way I am using it, ngayong hapon mga utod, mga kapatid, it means no possibility of getting out. That is commitment. No possibility of getting out. Wala chance na magagawa ka. Keeping it to the death. Keeping it until death. That is the word commitment. Why makapagawa? Why makapabulag? Why makapabungkab? Why sa makakutod? Ang manabot silingon sa commitment. No possibility of getting out. There may be some of you who need to make a commitment to God this afternoon. Sa aton subong hapon, dapat kita mag-imong commitment diya sa Ginoo. First, commitment is that to live a holier life. Na magkabuhi kita sa imbalaan diya sa Dios. If last year, this year, less holy year ka, maybe you are not living a holy life, I hope and pray this 2022, make a commitment to God. Lord, I try my best by your grace and by your mercy. Help me to live a holier life this 2022. Hello. Mag-desire ka. Lord, hindi mo nga pa kong balaan. Lord, hindi mo nga pa kong pasensyoso. Lord, make me a loving person, a patient person, o a giver person. Hindi mo ta commitment sa Ginoo. To live a holier life, there should be an every Christian that desire to please the Lord. And this will take a great commitment. Sad to say, ang ating society right now is deteriorating and, you know what, declining. The decency, the respect, the holy life. Hamakon mo ng karawang kadami na yung pinuhang sa cellphone, yung mga TikTok apps. You know what? TikTok is an apps sa cellphone that gives you certain minutes to make a short video. I think 1 to 3 minutes. That is an apps sa cellphone. Mapili ka mag-create ng video. And sad to know and sad to say, there are a lot of people that use
I still believe in the Word of God. Open rebuke is better than secret love. There should be a single young people, young lady, that should engage in a TikTok app or TikTok videos. Hello? If you are engaging yourself, young people, young ladies, stop it. Let's make ourselves, mga kapatid, pleasing before the Lord. Gawin natin ang ating sarili, ating buhay, pleasing to the Lord. The Bible is very clear. We should abstain from any appearance of evil. We should live a holy life. Well, sa tuluyan ng trend ngayon, let's go back, mga kapatid. Let's go back to our culture. Let's set aside the Bible. And let's forget about the Bible. Set aside natin yan. Let's go back to our culture. As a Filipino people, look at our culture. Filipino people are a decent people. Look at 17th century, 16th century, 18th century, mga kapatid. We have a very decent culture. Hello? Filipino are known of decency. Kaya nga meron tayong tinatawag Maria Clara. You know what? Ang mga ancient people natin noong una, ang ating mga ladies, napakahaba, halos ang makita ng kalang kapatid, magpunta sila sa palengke, ang haba na nila, 18th century. Go back to the history. Are you listening na? Disinti ang ating mga ninuno. Sakto siya, kinakain tayo ng society. Ang ating napakagandang kultura, kinakain mga kapatid ng technology. Napapalitan ng mga bastos na technology that would, you know what, sometimes affects us, our culture, our mindset, and even our practices. Na okay na lang, pag ganito. Sabi nga doon, ang mga babae, itaas ang kamay, tapos hawakan ang paa, pag may nakita ka, magpalit ka na. Simple lang babae, itaas ang kamay, pag nakita, magpalit ka na. Pag nag-hawak ng iyong paa, pag may nakita, magpalit ka na. Ganun ka simple. Punta ka sa salamin, espiyo, nakita ko, ganun. Uy! Inatinatong mo pa. Ano na inatinatong? Magpalit ka na agad. Hanap ka ng hindi makita ng mga hindi dapat makita. Ito ka puso mo, kita mo pa ba? Kaya mo kinalukuhan ng iyong ibuka. Amen? Amen. Ano yung baby? Holier life. Holier life. To be a marriage partner. This one thing would reduce the divorce rate by 95%. Kung tayo ay committed, wala sanang divorce, wala sanang annulment. Bakit ga-increase ang divorce rate? Bakit ga-increase ang annulment? Because maraming mga tao hindi committed sa marriage life. Bakit napakadali na lang ngayon magpa-annul? Kasi maraming nagpa-annul. Ang demand. But the question is that God's will? No. Hindi kalooban ng Diyos maghiwalay ang pag-asawa. We should evolve, we should be committed to be more consistent giver in both tithes and offering. We should be committed to be faithful in attendance for the entire year. Dapat committed tayo doon, mag-commit tayo, Lord, help me as soon by your grace na sana hindi ko mag-fail, hindi ako maging absentee every Sunday. Lord, help me na sana yung 52 Sundays a year ma-fulfill ko. Well, I consider, mga kapatid, I understand kung may sakit tayo. Pero yung, the thing that I cannot understand, kung may simba, tapos nakita ka doon, kung saan ka gumagala during Sunday. Yan ang di maintindihan. We should be committed to win more souls in 2022. One or more souls. Amen? Mag-commit tayo, Lord. Ilang years ka
more than just pronouncing words to keep your commitments. It will take your whole heart. Psalm 111 verse number 1. Psalm chapter 111 verse number 1. Psalm 111 verse 1. Praise ye the Lord. I will praise the Lord with my whole what? Heart. David said, I will praise the Lord, not half-hearted, but he said, with my whole heart. It takes our whole heart. Give us more whole heart commitments and we will see more people come to know Jesus Christ as their Lord and Savior. Church, it requires the whole heart in our commitment. Without your whole heart, you cannot make and you cannot fulfill your commitment. Hello? Yes. Jephthah made a commitment. He gave his word to God, and the only real guarantee we have from God is His word. Huwag tayong matakot mga kapatid, magawa ng commitment. Bakit sa ibang bagay ang tatapang mo magawa ng agreement? Ang tatapang mo magawa ng promise sa ibang bagay. Mangutang ka, okay, babayaran ko ito. Yes, I will fulfill this. Pero bakit sa Panginoon Diyos takot tayo? That's the question. Sa secular, willing tayo mag-sacrifice. Willing tayong mag-commit. But when it comes to spiritual matters, sometimes we are reluctant. Where is your heart? Jephthah made a commitment to God. Lord, if you would allow me, Lord, pag nanalo ako, I will offer it as a burnt offering. Number one, Jephthah made a commitment to God. He never made a commitment to someone or to somebody, but he made a commitment to God. Number two, he committed something he had not seen. Look at verse number 31. Let's go back to our text. Go back to chapter number 11. Look at verse 31. Verse number 31, chapter 11, verse 31. Then it shall be that whatsoever cometh forth of the doors of my house to meet me, when I return in peace from the children of Ammon, shall surely be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. Dito mga kapatid, wala siyang idea, wala siyang sinabi. Sinabi niya, Lord, kung sino man ang lalabas galing po sa door, okay, sa pintuan ng aking tahanan, at sasalubong sa akin, pagbalik ko, sabi niya, it will surely be the Lord's. He committed something he had not seen. Hindi niya nakita, hindi niya alam mga kapatid. But sabi ng Bible, naggawa siya ng commitment. That means, he didn't name that which is he committed. He was leaving the object of commitment in the hands of God. Are you listening? Too often our commitments are limited by the shallowness of our faith. That whatsoever in this commitment permitted it to be in God's hands. Jephthah didn't specify what it must be. His commitment was given to God for him to choose. He allowed the Lord na siya ang mag-choose. Any commitment to God must always be made in faith. Why? Because without faith, it is impossible to please God. Lord, kung sino man yan, I will leave it to you. Wala akong specify, but Lord, kung sino man yan, he trusts God. Your commitment to God should not be according to your ability to fulfill it, but rather depending upon God through faith. He committed the future. And church, listen to this. We must learn to live by faith. Who is your source of supply? God or your employer? Who supplies your food? Who supplies your housing? Who supplies your livelihood? You may say, I don't know. No. It's not. God does. God gives you the ability, the energy, and the capability to earn your living. Why? Without God's gift in that area, you would be
on the street begging for something. So sa ating commitment mga kapatid, i-trust natin, Lord, itong commitment ko ay hindi ko ito kaya, wala akong ibang source of supply, ikaw lang. But Lord, I try my best, whatever na ibigay mo sa akin, ipapangako ko, ibabalik mo yun sa iyo. Yun yung ginawa ni Jipta. Hindi siya nag-vow ng something amount or what, but mga kapatid, simply, he just trusts his God. That should be our commitment. Jipta made a commitment, number one, to God. Number two, Jipta made a commitment, even though unseen, hindi niya nakita. And this is the pinaka-highlight mga kapatid. Number three, Jipta fulfilled his commitment. Jipta fulfilled his commitment. Amen? Nangako siya. Sabi niya, verse 31, that it shall be that whatsoever cometh forth at the doors of my house to meet me, when I return in peace from the children of Ammon, shall surely be the Lord's, and I will offer it for a burnt offering. So Lord, if ever manalo ako sa gira, at pagbalik ko, Panginoong Diyos, sino ba yung sasalubong mula sa door, sa pintuan ng aking bahay o aking tahanan, ibabalik ko siya at iaalay ko siya sa iyo. So mga kapatid, yun yung kanyang vow. And you know what? God grant his prayer. Look at verse number 35. Look at verse number 35. Okay. Verse 33. And he smote them from Aror, yung kalaban nila Ammonites, even till thou come to Minnith, even 20 cities and unto the plain of the vineyards, with a very great slaughter. Thus the children of Ammon were subdued before the children of Israel. 34, grabe na. Talagang meron ng giyera, patayan, at nalipong nila yung kalaban nila mga kapatid. Halos maubos na yung kalaban nila, yung mga Ammonites. At 34, sabi dito, and Jipta came to Mizpeh, unto the house, and behold, the daughter came out. So pag-uwi niya doon sa lugar nila sa Mizpeh, ano nangyari? Verse number 34, and behold, his daughter. His daughter came out to meet him with jewels. Sino unang lumabas mga kapatid? Daughter. Sino yung sumalubong kay Jipta nung bumalik na siya, pag-uwi niya sa bahay, at nung malapit na siya mga kapatid sa kanyang bahay, nakita siya ng kanyang anak, sinalubong siya at sabi ng Bible, who is this person? His precious, darling daughter. Come through the doors of his home. I doubt mga kapatid if she was the object of commitment when he made a vow. Definitely hindi. Hindi ito mga kapatid yung inaasahan ni Jipta. Wala siyang idea, wala siyang binitawang salita na sino kanyang i-offer. But you know what? Sabi ng Bible, ang unang lumabas sa kanyang tahanan ay ang kanyang anak na babae. Look at verse 35. And it came to pass when he saw her. Nakita niya kanyang anak na babae. And it came to pass when he saw her that he rent his clothes and said, Alas, my daughter, thou hast brought me very low, and thou art one of them that trouble me. For I have opened, notice this word, for I have opened my mouth unto the Lord, and I cannot, what? Go back. Walang duda mga kapatid, talagang nandumo si Jipta. Imagine, ilang days, maybe weeks, and even months galing sila sa gira. He was away from his home. He was away from his family. Itong si Jipta. And pag-uwi niya, excited siya. Dala ang katuwaan mga kapatid, na nanalo sila sa gira, nalipo
siya makita ang kanyang wife, makita ang kanyang kaisa-isang anak. But you know what ang kapalit? Sabi ng Bible, ang unang lumabas mula sa pintuan ng kanyang bahay at sumalubong sa kanya ang kanyang anak na babae. And listen to this, church. Hindi lang anak na babae, she was the only child. What does it mean? Wala nang ibang lalaki, wala nang ibang anak si Jipta. Bugtong kumbaga, nag-iisang anak, nag-iisang babae. Are you listening? Bugtong. Wala nang ibang kapatid, walang anak na lalaki, sinabi ng Bible, kaisa-isang anak. Ano hindi natin masisi si Jipta magpatid? Sabi niya, nung nakita niya ang kanyang anak, pinunit niya ang kanyang damit at lumuhod siya magpatid at sabi niya, alas, my daughter, and the trouble. Bakit po? Because one day, sabi niya, one day, nangako ako sa Panginoon. Maybe ang anak na surprise, bakit ka? Anong problema? Bakit ka nanghina? Bakit ganyan ang reaction mo? Sabi niya, anak, you know what? Nangako ako sa Panginoong Diyos before ako nagpunta sa gira na kung manalo ako sa gira at pagbalik ko at sino yung unang sasalubong sa akin, iaalay ko sa Panginoon. Alam mo mga kapatid, minsan napakadali natin mangako sa isang bagay kung minsan wala pa. Hello, amen? Napakadali i-fulfill ang isang bagay kung medyo magaan. Napakadali i-fulfill ang isang bagay kung ordinary lang na bagay. Bagay na hindi mamahalin. Para sa atin, hindi masyadong mabigat. Para sa atin, hindi na masyadong valuable. Pwede natin yung ikubit. Madali lang. Pero mga kapatid, napakahirap sa isang tao, lalo na sa Kristiyano, kapag ang isang bagay nag-require na po ng buhay. Lalo na yung bagay na napakamahal, bagay na napaka-dear to us. Things that are dear to us, things that are valuable to us. Mahirap yan minsan i-offer sa Panginoon. Are you listening? Take note, isa lang anak. Wala na siyang ibang anak. Okay lang sana, Brad, kung yung sumalubong aso or baka or what, hindi. Sabi ng Bible, ang sumalubong sa kanya, ang kanyang kaisa-isang anak na babae. At sabi ng Bible, mga kapatid, i-offer. And when we say offer talaga, there are two theories about offer dito. It could be, mga kapatid, sabi ng Bible, offer as a burnt offering. When we say burnt offering, dapat mamatay. Burnt offering. Dapat mamatay ang i-offer mo. Pero may isang theory, mga kapatid, na itong offering, hindi pinatay, itong babaeng anak ni Jipta sa halip, ay gi-allow siya, mga kapatid, na mag-serve kay Lord, mga kapatid, sa buong buhay niya, as a servant, doon sa napakalayong lugar. Napakalayong lugar. At itong babae ito, hindi nakakilala ng tao. Sabi ng Bible, new woman. Talagang single, talagang precious. At sabi ng Bible, nag-mention siya about virginity. Kasi, talagang precious, mga kapatid. Napakahalaga, napakamahal ang gi-offer ni Jipta. But you see, mga kapatid, take note, his word in verse 35, ito yung naka-extract sa akin. Ito yung naka-extract sa akin. Sabi niya, verse number 35, that troubled me. Sabi niya, for I have opened my mouth unto the Lord, and I cannot what? Do that. Meaning, anak, nagbitiw ako ng salita sa Panginoong Diyos one day. At you know what? Hindi ko na pwede bawiin. Hindi ko na pwede bawiin. Imagine, mga kapatid, nung nakita ni Jipta yung kanyang anak,
I'm sure bilang isang tatay, napakalungkot, napakasakit. Pwede niyang sabihin, mag-bargain, Lord, pwede ba gawin ko na lang baka? I-convert ko na lang, Lord? Gawin kong 10 baka ang aking i-offer? Huwag lang yung aking anak. Pwede ba, Lord, ibang hayop na lang, Lord? Pwede, Lord, property na lang, Lord, ang aking ano? Ba't hindi siya naging-pag-bargain? Hello, amen? Brad, willing siyang i-sacrifice ang kanyang only child because one day, he made a commitment before me. Imagine mo, minsan gani, hayop lang natin, ba't pet mo? Kuring, idog, o ano pa ng pet? Mapatay gani, grabe na gawawaw ng tao. May mga tao, mga abyan, na grabe ang attachment nila, pet lang ha. Ang iba, gigawang baboy, gigawang pet. Ang iba, iguana. Ang iba, chameleon. Ang iba, manok. Ang iba, gigawa niyang pet, tumon man ang idog. Ang iba, mga manok, di ba, reptile, damo mga tao gano'n, ginabulambod pa. Ang iba, ginapahigdahigaan pa sila mga kabataan. Ang iba, parot, common naman na. Mapatay na gani abyan. Si Hart Evangelista, napatay ang iya idol, paboritong idol. Di pa lubong niya abyan, di putangan niya, di pahimungan niya sa, ano. Tapos nagluksa siya, kulang na lang, makuha sa pari, nagpabindisyonan. Ang sinigyan pinakaman siya bago nakamupon. Eh, paborito niya nga ito. Palangga niya nga ito. Iyapit mga abyan. Sakit sa iya. Nadula, napatay, nagkasakit. And eventually, why yun? Grabe. Ito lang na mga abyan. Hayop lang na. Ini mga utod. Tao. Daughter. Kagit lang okay lang taripan kung pulong, 5 bata ni Egypta. But the Bible says, only bugtong niya nga anak. But what he said, I cannot go back. How much is man's word worth? Ikaw, kumusta yung kumisa? Kapila ka lang sa, did you fulfill? Did you keep your promise? Santo mga tigulang abyan. Santo mga abyan. Mga tigulang na mag-istoryahanay. Mag-negotiate sila, mag-contract sila. Okay, ini nga nuti, baligyan ko. Istorya lang. Verbal lang mga abyan. Why na tama istorya? Istoryahanay lang, pulong lang ba? Why black and white, why some paper and board? Istorya lang, ginapulong. Kaya nga mga tao sa ito, katindog silang pulong. Mga tao sa ito, respetado. Respeto sa iya gihapan, respeto itong isa ko na nagibuyan niya ng istorya. Pero subong abyan, hindi na mapatihan ang verbal. Subong mag-transaction mga abyan, dapat may black and white, dapat na may witness, dapat hindi pa inanahin mga binding kung wala pagit abogado. Dapat manotarize pagit. Igay gani subong mga abyan, nanotarize na. May mga tao pagit na maghabol at iskumpiyado sa document. But siningon abyan, habang kadugay ang panahon subong, ang pulong katao para sa ibang may pulos. Why na value ang istorya karon? Are you listening? Kapila kita nakabati istorya. Sa ito kami nga istorya, si Lolo to, gidunit kami siya. Why abi to, papili sa to, istorya na. Ari man mga suwang pangabo, ay hindi, istorya mo lang galing. Ay hindi, amo niya, di na katabayan na gidunit ni Lolo. May papilis, may pinirmahan, o nagkanamatay naman itong puro tigulang. Ari man mga tao na suwang pang, gihapon. Biskan gidunit,
biya masubok. Even Kristohanon subok, way na puno sa pulong. Daw gina-joke-joke na lang nato ang commitment. Gina-joke-joke na lang nato ang ato mga pumisa sa Ginoo. Para sa ato daw, joke-joke na lang ang commitment sa altar. Mapirma-pirma kita sa papel pero galing way nato ginasunod, way nato ginaseryoso, kag way nato ginapakabalaan ang mga commitment na atong gihimo diya sa Ginoo. Take note ba, one day sinulog ka sa Ginoo. Ecclesiastes chapter number 5. Ecclesiastes chapter number 5. Ano sila sa Bible? Ecclesiastes chapter number 5. Buksan natin ba? Verse number 4. Ecclesiastes chapter 5, verse number 4. When thou vowest a vow unto God, when thou vowest a vow unto God, deeper not to pay it. Take note that word. Deeper not to pay it. Why? For it hath no pleasure in fools. Pay that which thou vowest. Thou hast vowed. Kung ikaw ay mangangako ng isang bagay sa Diyos, wag mong kakaligtaan na tuparin ito sapagkat hindi nagagalak ang tao, ang Diyos sa nangangako na hindi ginagawa. Fools ang tawag sa Bible sa tao na nag-commit, subalit hindi tinutupad, hindi ginagawa. Look at verse number 5. Better is it that thou shouldest not vow. Mas mainam, mas maigi na hindi ka mangangako. Kung may mga tao for safekeeping, para safety sila. Pastor, hindi na lang dito mag-promise, baka dito matupad. Wala maging plano na, dato pa rin pala. May mga tao ba na, very defensive. Pero sabi ng Bible, better is it that thou shouldest not vow, than that thou shouldest vow, and not, what? Pay. So napaka-importante mga kapatid, dapat kahalaga ang ating promise. Huwag nating balay-walain. Sagrado po ito, take note, sa Diyos tayo nangangako. Sa Diyos ka nag-promise. Sa Diyos ka naggawa ng commitment sa Panginoon. And since this is God's commitment, you make a commitment before God. Make sure you have to fulfill your commitment. Amen? Hannah. Same thing with Hannah. Nag-pray siya one day, Lord, kung bibigyan niyo ako ng anak na lalaki, ako po'y mga ngako na yung bata na yan, ibaba na isasakli ko siya at siya maglilingkod sa buong buhay niya. And thank God, Hannah, nung nag-anak siya mga kapatid, about 3 years old, 2 years old, 3 years old, binigay niya, hinatid niya ang kanyang anak Samuel doon sa temple at i-commit niya sa Panginoon. Why? Because one day he made a commitment. A vow made unto God is a promise and a contract and should always be honored. To not do that is to be dishonest with God. And what do you think? Dishonesty with God. It is a sin. Tingin kayo dito mga kapatid before I close. Just imagine mga kapatid. Every time makita ni Joshua ang door, ang pintuan ng kanyang bahay, walang ibang sasagi sa kanyang isip. Ang kanyang anak. Na one day, ang kanyang anak mula dito sa pintuan, lumabas na. Because one day, he made a promise to God. Hello, amen? That door always reminds Jephthah about his vow, about his promise to God. Na hindi niya dapat baliwalain ang kanyang promise. Every time makita niya yung door, the door reminds Jephthah about his commitment. Every time magpasok siya sa pintuan ng kanyang bahay, ang aking anak galing dito. Siya yung nagsalubong sa akin. And I cannot do that. Every time yung pathway, yung papasok
vow to the Lord. Let me ask you ngayong hapon, is there something na nag-remind sa iyo about your vow? Amen? Every time my youth camp, ma-remind ako kapatid that during youth camp, nag-surrender ako for Bible school. Diyan ako sa Bible school. Every time my youth camp, 18 years ago, 20 years ago, nag-surrender ako, Lord, I give up my secular. And I will enroll for Bible school. I will always be reminded, mga kapatid, na diyan. And I thank the Lord. Every time Jephthah saw that door of his house, he thought of his vow. Every time he walked up that pathway to his house, he thought of that vow. Herein lies the success for most of you in your service to God. Fulfill what you say. Tumana, brad, ano ang imo gipromisa? Tumana, patiha. I-fulfill. Amen? I do not know bawat isa sa atin kung anong i-promise mo kay Lord, but the question is, did you fulfill what you say? Did you keep your promise? Are you listening? Did you keep your promise? That's the question. You made a promise last year. You made a promise 2019. 2 years ago. The question is, did you keep your promise? Brad, ikaw lang makasabat siya. It's between you and the Lord. Thank you, Lord. Let me end this. First fruit commitment is a promise. Hello? First fruit commitment is a promise. Every time tingnan mo yung commitment slip, ang dami. Ang total, mga kapatid, kasi nagkamali yung mayroong something, 1 point something yung unang total ni Gladys. Pero sabi niya, Pastor, hindi, may mali ako. Parang 900 something lang. Ang total commitment natin, this year, sa ating first fruit commitment, nakalista naman sa ating commitment slip, 900,000 plus. But sadly, mga kapatid, makinig ka, hindi tayo nakalahati. Ang pumapasok sa first fruit, sa totoo, hindi man ang umabot 400,000. Ang commitment lahat, 900,000 plus. At maraming mga tao, tinitingnan ko, puro lang papel. 3 years ago, papel lang, never na-fulfill. 2019, hindi na-fulfill. 2021, hindi na-fulfill. 2020, hindi na-fulfill. Hanggang papel lang, 10,000, 5,000. Until now, wala pa rin nagtuwa. That is dishonesty. Itikalan mo ginuungan. Maayo ka na magsulat-sulat, commitment. Huwag ka magalit tupak. Itikalan ka na tao. At di malipay ang Diyos sa mga taong gatid ka. Nabalaan sa Diyos ka, di mo kasi. Yan people, himo-himo ka commitment. Pamati mayo, one day, single ka sa Diyos. Sobra pa sa hindi promisa. God had no pleasure in you. Once that commit ka, at all cost, sa anuman na palagi, dapat i-fulfill mo na. Why? Because one day, i-commit mo na sa Ginoo. Dapat atong commitment, why ka na-pressure? Yes, maayo mo na challenge na sa wali, maayo na bless na sa wali, but after the wali, after several months, after mo na itong challenge, diin ang imong commitment. Nangin lang ito mag-promise, kaya kainit sa kasing-kasing, arap ang challenge, presko pa ang pulong sa Diyos, atong nabatigaan about giving, but the question, after 3 months, after 5 months, after 6 months, diin. Ang imong commitment. That's the issue. Dali lang tayo magbutang-butang, mag-commit niya. Daw na pressure ta, na ano ta. But
But the question is, are you serious about your commitment? Brad, si Jipta, willing madula ang bata, hindi ka siya Brad mapaslawan sa iya kumisa sa Ginoo. Hamat mo bata niya, bugtong bata, iya di sakripisyo, willing siya madula, willing siya malayo sa iya. Brad, hindi ka siya mahimong tikanon at tubakan sa Diyos. I cannot go back. I cannot go back. Anak, nakabungat ako sa tulong sa Diyos. Kag hindi ko na pwede bawion. Nakabungat ako sa tulong sa Diyos. Nakabungat ako sa pangako sa Diyos. Kag hindi ko na pwede bawion. Ako nagsiling ni Jipta. Sakit sa akon, madula ka. Sakit sa amon, inanay, mawala ka sa amon. Kapag anak, bangon, nag-promise ako sa Diyos, tumanon ko ang akon na pangako. Biskan, ang kapalit siya pinabuhi ko. How much? Man's word worth. Mga kapatid, may record. Si Gladys makatestify, si Crystal Joy makatestify kung gaano kami seryoso sa commitment. Andiyan si Mapit, wala ako ga-preach, na-exempted ako. One day, nagawa ko ng commitment. And I was so serious about my commitment. Tanungin niyo yan si Crystal Joy. Tanungin niyo si Gladys. Kung ginapabungul-bungulan ko ba akong commitment about first law. Salamat sa iba na nag-contribute. Salamat sa seryoso na iba, seryoso sa commitment. Yung iba through materials. Construction materials pinapadala nila. Praise God for that. Pero Brad, pila lang nakaporsinto sa mga tao na hindi seryoso sa ilang commitment. Nagkabalo ka, sino ka? Kung na-fulfill ka ba sa iyong promise niya sa Diyos? Kabalo ka, sino ka? Kung seryoso ka ba sa iyong commitment sa first fruit o hindi? Hindi ka magrason sa ako, dito ka sa Ginoo God, nasayod ang Diyos. Yan, of course, conviction na natin, kanya-kanya na. But may point mga kapatid, ang Diyos hindi malipay sa mga tao, hindi sa Diyos sa iyong commitment. Jipta made a commitment, even though unseen, patato makita, Jipta fulfilled his commitment. Wala siya nag-bargain, wala siya nag-ayon sa Ginoo. Same with Hannah, Lord, pwede ba pag magyang people na lang bata ko? Lord, kunyan na lang, ako sa enjoy akong bata, Lord. No, si Hannah agyan, after niya giwin, after niya gilutas siya bata, iya gindala sa templo. Kaya bangon na-realize niya na one day nangako siya sa Diyos, inangabata na si Samuel, iya di pangako, may pa siya nagbusong, until sa Lord, kung tagaan mo ko, ako balin ako, baog ako, wala akong capacity ng mga anak, magbata, apang Lord, kung itugot mo, natagaan mo ako bata, Lord, inangabata, ako ni promise, 100% ako na ididikit kag surrender para sa Lord. Basta ang kinabuhi ni Hannah, at Brad, sa Bible, after niya giwin ang bata, gidulong niya dito sa temple, nag-alaga. Ang inakabata kabiyan, nahimong madyan sa Israel, nahimong ang prophet by the name Samuel. Why? Because may nanay nga nag-fulfill sa iya promise by the name Hannah. And Samuel, siya ang nag-anoint sa dua kahari sa Israel, King Saul at King David. Isa sa pinakabantog na dyan sa Israel by the name Samuel. Why? Bangon may nanay na may kahatlong sa Diyos. Ginikanan, kung nag-promise mo, Lord, akong bata, ako ni Bible school, hindi ka magmamulaho, hindi ka maglaho-laho. May sino na sa Ginoo. Yung people, kung nag-promise na mag-Bible school, to, warningan ta ka, ayaw law-lahogi ang Ginoo. Ang Ginoo ka, manunod mo. Biskan, ano mo ka likaw-likaw na, may eskwila ka dito sa secular, may eskwila ka. Kung one day nag-promise ka mag-Bible school, tandaan mo na, soktor ka sa Ginoo sila. Because one day you made a commitment before God. Church, I tell this, let's be serious about our commitment.
Amen. Let's be serious our commitment to the Lord. Because God, I believe, mga kabiyana, ina-honor ni Lord ang mga tao, nag-honor man silang tulong. Jephthah is our perfect example. He fulfilled his commitment to the Lord. Every head bow, every eye closed, Father in heaven, God, thank you so much this afternoon. Salamat sa iyong pulong. Salamat ng taon, Lord, ang kabuhi ni Jephthah. Hindi maayo, hindi namin i-background.